Scooter na halos first choice ng karamihan dahil sa sporty looks, gwapo at nag-uumapaw sa specs at features. Silipin natin ngayong araw ang Aerox 155 version 3 SP at silipin na rin natin kung magkano ngayong taon. Tara! Pag sinabing Aerox, automatic na papasok agad sa isip natin ang sporty looks nito, swabing pormahan agresibo, at ang hindi matatawarang power nito, at isa pa ang Yamaha sa iilang brand na hindi papahuli pagdating sa advanced na technology. At meron nga ang Aerox 155 version 3 SP. Kaya tumindi pa lalo ang mai-offer ng Aerox 155 version 3 SP ngayong taon. Sa forma nito, nandyan pa rin naman ang pagka-agresibo, sporty, alam mong may lakas talaga eh. Meron pa rin siyang mga decals. Isa kasi yan sa mga nagpaangas lalo talaga sa Aerox 155. Sporty talaga ang datingan. Dito sa kanyang front face, may Yamaha logo sa pinakagitna dito sa unahan. Aerox SP dito sa kanan pag nakaharap ka sa motor. Aerox SP ulit dito sa gilid, magkabilaan. Ang SP niya ay naka-emblem kung masasalat mo talaga siya. Yamaha dito sa pinakababa. ABS naman dito sa may front fender. BBA sa pinakagitna, sa gitna ng handle, may logo ulit ng Yamaha. At liquid cold dito sa hulihan at dito naman sa pinakadulo ay may logo ulit ng Yamaha. Ito yung napansin ko na medyo nabago dito. Dati kasi sa version 2 yung pa-X niya dito sa pinakagitna ay wala na po at yung dating naka-drum brake lang siya dito sa likuran ay ngayon po ay naka-disc brake na. Merong mga iilang fairings na nabago kagaya dito sa kanyang gilid. Dati paputol, ngayon diretso na. At dito sa kanyang headlight meron ng winglet na medyo may touch ng carbon at dito rin sa inner fairings dito sa kanyang palikpik meron din konting touch ng carbon. Lahat ng mga ilaw niya mga boss ay naka-LED na kaya matipid sa battery at hindi naman nakakasilaw sa umaga kapag ka natutukan ka ng projector na headlight. Yung kanyang taillight pala ikahawig na nung sa Sniper 155 kaya talagang agresibo pati dito sa kanyang hulihan. Medyo nakaangat ang panel niya at TFT display na po yan. At lahat ng informasyon na kailangan natin including yung mga basic na indicators ay malinaw nating makikita sa kanyang panel. At sa kanya namang specs, meron siyang 155cc, liquid cool, single cylinder, FI, 4 valves, YECVT, single overhead cam at may VBA kaya solid ang performance mula sa low, mid to high RPM na may maximum power na 15.4 horsepower at 8,000 RPM at 14.2 Newton meter of torque at 6,500 RPM. Komportable ang magiging backride natin dito kasi yung kanyang backride footpeg medyo mahaba. Ang maganda dito, matalim pa rin naman yung kanyang tail section. Dagdag sa forma dahil walang grab bar ang Aerox 155. Bagay naman sa aesthetic niya, may kapitan pa rin naman yan kahit walang grab bar dahil pagka hinawakan mo dito sa pinakailalim, may mahahawakan naman tayo kahit walang grab bar. Meron din siyang front pocket dito or compartment sa harap at kasyang-kasya dyan yung ating mga mobile phone dahil pwede tayong mag-charge dyan dahil equipped na rin siya ng USB Type-C na charging port. Keyless pa rin naman ang motor na to kaya napaka-convenient at easy to access kung gusto nating buksan yung fuel tank dito sa bandang harapan na may sukat na 5.5 liters. At ang underseat compartment naman niya ay napakalawak din na kasyang-kasya talaga yung full face na helmet. At ang Aerox 155 SP ay may dalawang riding mode, touring mode at sports mode. Ang touring mode yun yung road mode at para naman sa full power ng motor yung sports mode. Meron din siyang 3 level ng shift mode kaya parang semi-automatic na din siya. Magagamit natin yan sa iba't ibang uri ng kalsada. At equip pa rin naman siya ng Yamaha Y-Connect kaya napaka-easy na lang para sa kanya yung mga bagay-bagay. Pagka inisa-isa kasi natin ng paliwanag ang about sa function ng Y-Connect ay medyo hahaba pa yung vlog natin. Basta ma-access natin dito yung settings, kung anong meron sa motor, yung mga notification, at syempre yung navigation at etc. Meron po siyang ABS dito sa kanyang harapan kaya hindi basta-basta maglalak yung ating mga preno once na biglaan nating napihit yung ating mga brake lever sa mga hindi inaasahang pagkakataon. So iwas maglock yung ating mga preno at maiiwasan natin ang hindi inaasahang aksidente. At equip pa rin naman siya ng TCS or traction control system. Iwas semplang din ito dahil hindi tayo basta-basta madudulas dito once na napadaan tayo sa basa, maputik or mabuhangin na kalsada dahil hindi niya hinahayaan na mas mapabilis yung ikot ng gulong sa likuran doon sa ikot ng gulong sa unahan. Kumbaga synchronized pa rin sila, proportion, may iwasan pa rin ang mga aksidente. Equipped din siya ng ESS or Emergency Stop Signal
Signal ito para naman doon sa mga nasa likuran natin kung sakaling may bigla ang preno na naganap. Magsisilbing warning ito kaya automatic na magbi-blink yung signal light natin sa likod para magbigay ng warning sa likuran na may bigla ang preno na naganap at para naman makaiwas sa mga posibilidad na pagbangga sa likuran natin o para maiwasan na sumalpok sila sa likuran natin. Naka-smart motor generator na din ito kaya tahimik, smooth at hindi ma-vibrate lalo na kapag pinastart natin ang motor. Dagdag pa sa katipiran ng motor na to kasi meron pa rin naman siyang auto start and stop system. Ito yung sistema na kung saan kapag huminto tayo ng 3 to 5 seconds lalo na sa mga stoplight ay automatic na namamatay ang motor na nagre-resulta sa mas matipid na gas. At kung gusto naman natin na umandar na hindi na natin kailangan pang i-start pa, pihitin na lang natin yung silinyador. Yung kanyang suspension sa likuran, kung makikita natin, ay nakasubtank na po yan. Kaya aasahan natin na mas maganda yung response ng kanyang suspension. Kumbaga, hindi na natin iindahin yung mga minor na mga lubak-lubak, maging yung mga medyo matataas na humps dahil sa kanyang suspension na in-upgrade na rin at naka-telescopic fork dito sa may harapan. 110/80 by 14 ang sukat ng gulong sa kanyang unahan at 140/70 by 40 naman sa likod. Kaya napaka-solid niya, napakalapad ng kanyang gulong, kaya perfecto sa mga racetrack dahil maganda siya sa mga cornering. Disc brake sa harap with ABS, non-ABS naman sa likod pero ang mahalaga dito ay naka-disc brake na rin. Hindi kagaya dati na naka-drum brake pa. Sa kanya namang dimension, kung makikita naman natin yung overall size ng motor, sakto lang naman yung length, yung width at syempre yung height. Ang kanyang wheelbase ay may sukat na 1,350 mm. Ang kanyang ground clearance naman ay 145 mm kaya mataas na po yan. Medyo mas mataas pa siya sa NMAX. Parang yung sukat ng kanyang ground clearance ay pang-adventure scooter na kaya ligtas na ligtas ito sa mga higanting humps ng Pinas at sa malulubak na kalsada. At nung sinukat naman natin yung kanyang seat height ay hindi naman tayo dito nahirapan na sumampas sa motor dahil may sukat siya na 790 mm. Abot na abot ng average height ng Pinoy. Hindi tayo mahihirapan na ibalanse yung motor na to. Easy lang natin na maisisingit ito sa mga traffic dahil maayos nating maitutukod yung ating mga paa sa sahig. At sa SRP naman ng Yamaha Aerox 155 version 3 SP ngayong taon ay nagkakahalaga ng 163,900 at kung gusto mo naman ng installment, pwede ka dito mag-down ng 16,400 at 8,053 naman ang magiging monthly mo kung kukunin mo siya ng 3 years. Available ang unit na yan dito sa may Motorcycle City Taytay. Pwede kayong mag-message sa kanilang Facebook page kung gusto nyong mag-inquire. Galing sa pinakakilalang underbone at kinilala pa na underbone king, mangingibabaw pa rin kaya ang bagong Raider sa modern era dahil sa may mga advanced features na mga naglalabas ang underbone ngayon. Tara, silipin natin ngayong araw ang Suzuki Raider Pro. Tingnan natin yung kanyang looks, specs and features at kung magkano ba ngayong taon. Tara! Overall naman sa kanyang looks ay na-retain pa rin naman ng Suzuki Raider yung kanyang napaka-agresibong datingan, yung angas niya nandun pa rin dahil manipis pa rin naman siya. Talagang alam mong matulin talaga yung motor at talaga may ibubuga pagdating sa pabilisan. Underbone king nga eh. Meron lang namang simpleng pagbabago kagaya dito sa kanyang headlight. Kaparehas na ng Gixxer. Siyempre pagka malaki, malawak po yung buga niyan at siyempre malayo yung naaabot ng kanyang mga ilaw. Siyempre mas better kapag mas malawak yung abot ng ilaw. Nakahiwalay na yung kanyang mga signal light dito sa huli tapos dito sa unahan. Before kasi integrated sa headlight tsaka sa tail light pero ngayon nakahiwalay na kaya mas visible siya or mas madaling makita kapag nag-signal tayo. Madaling makita sa unahan at tsaka sa hulihan. At naka-LED na rin yan yung kanyang headlight at yung kanyang tail light. Meron siyang maliit na storage dito sa harapan, dito sa kanyang batok. Meron na rin yung charging port kaya mas convenient. Pwede tayong mag-charge ng ating mga cellphone or camera kapag nasa biyahe tayo. At meron pa siyang winglet dito na airplane wing inspired for better aerodynamics po yan. At syempre sa karakter na rin ng motor na to, meron pa siya dito sa pinaka-head niya, dito sa kanyang gilid, meron pa siyang winglet. Manipis pa rin at malambot yung kanyang upuan, kaya komportable din dito yung rider at saka yung angkas. Pero kapag binuksan natin, syempre wala siyang underseat compartment. May kasama din rin siyang mga basic na tools na meron lang siyang tank capacity na 4 liters at fuel consumption naman na 43.4 km
cylinder. Sa kanya naman grab bar, plain lang na black na parang may hugis na sungay. Ang mga decals naman nito, as usual mga boss, yung ibang specs at features niya ay nasa decals na, no, or sticker, kagaya nitong FI dito sa kanyang bandang batok. Highlighted dito yung Suzuki, sinundan ng Ride Connect Edition, keyless ignition system, Suzuki clutch assist system, liquid cooled, at ang Raider Pro sa hulihan. Yung Raider is naka-emblem na kulay silver. Ano masasabi nyo sa looks ng Raider Pro? Bagay ba or hindi gaanong kaaya-aya? Comment nyo kasi baba. Sa kanya namang specs mga boss, 147cc, 4-stroke, single cylinder, dual overhead cap na naka 4 valve, kaya kaya mag-produce ng napakalakas na maximum power na 13.5 kW at 10,000 RPM. At maximum torque naman na 13.8 Nm at 8,500 RPM. 62mm by 48.8mm sa kanyang bore on stroke. Naka-FI na, kaya matipid na rin siya sa gas na nabanggit niya natin na may consumption na around 43.4 km per liter. Naka-liquid cooled, kaya matatag din pagka ginamit natin pang long ride. Wala siyang overheat. Electric yung kanyang starting system with easy start, kaya tahimik at smooth kapag pinastart natin yung ating mga motor. Kasi wala na siyang kickstarter. Kaya mas in-enhance nila yung kanilang electric starting system. Naka 6-speed manual transmission na may sleeper clutch assist system na, kaya smooth yung kanyang gearing transition, lalo na kapag ka nag-change gear tayo or kapag ka nag-downshift tayo. Naka-keyless na rin po ang Raider Pro, kaya mas convenient at mas safe ang motor natin, at saka may charging port na nga rin po ang isang to. Meron na ring SEP or Suzuki Eco Performance, kaya mas advanced ang technology, kaya maganda yung kanyang performance pero hindi magastos sa gas. Naka-full digital meter panel na po ang kanyang instrument panel, kaya mas malinaw at mas madaling maintindihan ang mga basic na info na kailangan ng isang rider. Equipped na rin siya ng Ride Connect na pwede nating i-connect sa ating mga cellphone, kaya mas easy to access or mas madali tayong ma-notify kung anong meron sa motor na to. At syempre gawang Japan yan, kaya high quality, reliable at good sa performance, at sumasabay sa makabagong technology, lalong-lalo na ngayong era na talagang napaka-modern na po, paligsahan sa mas magaganda at mas advanced na features. Kaya yung Suzuki Raider Pro mas pina-futuristic nila, hindi lang sa looks, maging sa kanyang specs at mga additional na features. Isa pa sa dinagdag dito sa Suzuki Raider Pro, dahil era na nga po ng mga ABS ngayon, ay nilagyan din nila ng single ABS dito sa harapan. Pedal disc po yan, harap at likod, parehas na naka-disc brake. Sa likuran po walang ABS. 2-pot caliper dito sa may harapan at single pot caliper naman sa hulihan. Sa unahan ay naka-telescopic port at sa likuran naman ay naka-mono shock, kaya mas maganda yung bouncing ng ating mga suspension sa likuran. At sa kanya namang mga gulong, sa unahan may sukat na 70-90 by 17 at sa likuran naman ay 80-90 by 17. Parehas po naka-tubeless yan at naka-mags type. At may dalawang kulay ang Raider Pro. Ating binablog ngayon ay kulay tech yellow at candy matte Bordeaux red naman yung isang kulay na available sa variant na to. Alin sa mga kulay na to ang gusto mo? Comment nyo kasi baba. At safe na safe ito sa mga higanting humps at malulubak na kalsada sa Pinas dahil may 150mm po ang kanyang ground clearance at may sukat na 1,280mm sa kanyang wheelbase. At sa kanya namang dimension ay saktong-sakto lang sa build ng isang Pinoy dahil meron siyang length na 1,955mm, may total width siya na 675mm at total height naman na 980mm. At syempre hindi makukumpleto yung vlog natin ngayon kung hindi natin sinukat yung kanyang seat height. Unang sampa natin sa motor na to ay hindi tayo nahirapan dahil pasok na pasok sa height natin na 5'6" ang kanyang seat height na 765mm. Hindi tayo nahirapan na abutin yung ground at mas madali natin itong maisisingit dahil maayos nating maitutukod yung ating mga paa sa sahig. At syempre kung gusto nyo talaga na tumagal pa at mas maalagaan nyo yung makina ng motor nyo, huwag nyong kalimutang mag-change oil. At ipapakilala ko na din ang brand ng langis na matagal ko nang ginagamit. Almost 6 years ko nang ginagamit ito at talagang masasabi kong quality din kasi malamig siya sa makina. Magiging mas smooth pa yung makina nyo at magugulat ka sa presyo nito dahil abot kaya, lalo na yung polysynthetic oil nila na matagal ko nang ginagamit. Pwede yan sa scooter, sa underbone at pati na rin sa big bike. May mga coolant din sila, gear oil at tire sealant. Gawang silvestre yan at kung gusto nyo itry, nasa baba lang yung link. At sa SRP ng Suzuki Raider Pro ay nagkakahalaga ng 146,400. So sa
sa inyong palagay, sulit ba ang Suzuki Raider Pro ngayong taon? Comment nyo nga sa ibaba. At available ang unit na yan dito sa may Suzuki 3S Antipolo. So kung gusto nyo makita yung unit na to, punta lang kayo dito at may mga available pa silang ibang unit dito. So that's it for today's vlog. Kung umabot ka sa huling bahagi ng ating video, ay huwag mo nang kalimutang mag-like, mag-subscribe na rin para mas ma-update pa kita sa mga susunod pa nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.